di-discuss natin yung computation sa wiring design analysis. So, in preparing a wiring design analysis, you must consider these three important factors. Una is type of occupancy, dwelling units, hospitals, bank, restaurants, like tulad ng mga barbershop, mga hotels, at marami pang iba. Tapos, floor area, calculated from the outside dimension of the building. Note dito na exclude did the open porches, garage, or unused or unfinished spaces not adaptable for the future use. Pangatlo is voltage system. 230 volt system will produce load currents higher than 200 volt system or in a 460 volt system. So, kasali to kasi uh, pag pag maliit na yung voltahe natin, mas lalaki yung natin, current amperes natin. So, these are the guidelines for the wiring design analysis. So, ito yung mga demand factor na galing sa Philippine Electrical Code. So, type occupancy, dwelling units, first 3,000 or less is 100% demand factor. 3,000 to 1,000, 120,000 is 35% demand factors. While remainders will be over sa 1,000 at 120,000, ang demand factor will be multiplied by the 25%. Hospital, first 50 volt amperes will be the demand factor of 40%. Reminders over 50 volt amperes, 50,000 volt amperes, demand factor will be 20%. Hotels including apartment, houses with a provision for cooking by tenants, first 20 volt amperes or less will be 50% demand factor. And from 20% at 20,000 to 100,000 volt amperes, meron siya na demand factor na 40%. Reminders over the 100,000 will be 30%. Per house, first 12,500 or less will be 100% demand factor. Will ang reminders over 1,000 ay 12,500 volt amperes, the demand factor will be 50%. Marami pang ibang mga type of occupancy na hindi nasali dito sa demand sa Philippine Electrical Code. Katulad na lang nitong for dwelling units up to 50 square meter floor area with the load not exceeding 3,680 volt amperes. Calculated shall not be less than 100% of the first 3,000 volt amperes. While the remainder should be, the demand factor should be 35%. So, dito na tayo sa competition for wiring design analysis. So, meron tayong typical na floor plan dito. Kumari ito yung 56.18 square meter bahay natin. So, general lighting and convenience receptacles. So, floor area of the buildings multiply by the volt amperes square per meter of the house natin. Sa kung ano siya. Kaya makikita natin to sa based on Philippine Electrical Code table na 2.20.2.3. Yun yung volt ampere natin. So ito, meron tayong floor area na 56.18 multiplied by the 24 volt amperes per square meter, since ito yung galing sa Philippine Electrical Code, basta dwelling units, makakuha tayo ng 1,348.32 volt amperes. So, for solving the general lighting and convenience receptacle circuits, meron tayong 56 times 24, makakuha tayo ng 1,348.32 volt amperes. I-divide natin sa voltage natin na 220, makakuha tayo ng current na 6.13 amperes, which is makaka-provide tayo na 2.2 mm squared THN na 50 ampere trip circuit breaker para sa general lighting natin. And for the convenience receptacles, meron tayong 3.5 mm squared THN na 20 ampere trip circuit breaker. So ito yung galing yung
ano 24 volt ampere natin kasi design tayo ng dwelling unit, so dito yun galing sa code ng Philippine Electrical Code, no. May iba-iba ditong occupancy, depende kung ano yung uh, ginagawaan natin ng wiring design analysis. Katulad nitong armories na auditorium, meron siyang 8 volt amperes per square meters lamang. Sa bangko, meron tayong 28 volt amperes per square meter. Sa mga barbershop and parlors, 24 siya volt amperes. Churches, 8 lang, hindi naman masyadong mailaw yan. Mga simbahan, sa mga clubs, 16 amperes volt amperes per square meter. Courtroom, 16. Dwelling units, 24 volt amperes per square meter. Garage, hospitals, and hotel including 16. Sa hotels including apartment houses, 16 volt amperes per square meter. Industrial, commercial, 16. Lodge room, 12 volt amperes per square meter. Office buildings and restaurants, schools. Dito natin yan makikita sa table 2.20.23 sa Philippine Electrical Code 2017. Dito tayo base sa kung ano yung design natin para makuha natin yung general lighting and convenience reciprocal competition niya sa circuit breaker. Specific appliances or similar loads, so shall be calculated based on the ampere ratings of the appliances or load served. So small appliances, meron tayong sample dito na mayroon tayong isang refrigerator na 1,500 volt amperes. Divide yan sa 220 volts natin, makakuha tayo ng 6.28 volt amperes, provided na may kinakailangan siya ng 3.5 mm squared THz in 20 ampere trip circuit breaker ang kinakailangan sa ito, one refrigerator. Tapos for one washing machine na 1,000 volt amperes, makakuha tayo ng 4.54 amperes, provided kailangan natin ng 3.5 THz in wire na saka 30 ampere trip circuit breaker. So makita niyo bakit pareha lamang sila ng wire, pero ang ginamit natin dito sa washing machine 30 ampere circuit breaker kasi yung washing machine natin malaki yung diameter niya sa motor niya. Malaki possibility na malaki yung starting current niya, hindi katulad ng refrigerator natin na maliit lang yung yung compressor niya ng motor. Kaya nilagyan ko yung 30 ampere circuit breaker yung washing machine natin. Pero huwag lang tayo maglagay ng mga 40 ampere circuit breaker tapos yung wire natin nasa 5.5 kasi 3.5 pa rin kasi posible na masunog yung wire natin kasi malaki na yung circuit breaker na nilagay natin. Hindi na malitik niya kung lagpas niya sa capacity ng wire natin. Kaya pero ito okay lang to para sa safety na din. Electric range na meron tayong 8,800 volt amperes. The demand factor is 80%, no? So makakuha tayo ng 30.4 amperes. So nilagyan ko ng electric range kasi meron tayong electric range yung ginagawaan natin ng wiring design analysis. So makompute din natin. Pero hindi naman masyado itong ginagamit yung electric range kasi mahal yung kurente natin, pero sa sample na to gilagyan ko pa rin. So kailangan tayo ng 5.5 mm squared THz in wire plus ground wires lang din, upper wires natin dito na kailangan din na 40 ampere trip circuit breaker para sa electric range load natin. So other motor loads, this load will 100% demand factor. So meron tayong one-half air conditioning unit for ground floor, no, na aircon. So
30 times 8. Itong 8 na nilagay ko, ito yung amperahe sa ano natin, air condition natin. So, nilagay ko lang na 8, assumption ko lang kasi hindi natin alam yung kung gina-design na natin na bahay, meron silang luma na air condition na 8 amperes pa yung current sa aircon. Kasi mas mabuti na yung safety yung design natin kaysa magkulang. So makakuha tayo ng current na volt ampere na 1127. Other motor loads, no? Ito yung other motor loads na kailangan siya ng 3.5 mm² THHN na 30 ampere trip circuit breaker. Sum up of general loads, so general lighting and convenient electrical circuit. Kailangan natin ng 15 amperes circuit breaker, tapos 2.2 mm² THHN wire para sa general lighting load. At para naman sa convenience receptacles, kailangan natin 3.5 mm² THHN at saka 20 ampere trip circuit breaker. Sa small appliances na refrigerator, kailangan natin ng 3.5 mm² THHN wire na 20 ampere trip circuit breaker. On washing machine na 1,000 volts, kailangan natin 3.5 mm² THHN wire na 30 ampere circuit breaker. Saka para sa electric fence na 8,800 volts ampere, kailangan natin ng 5.5 mm² THHN wire na at saka 40 ampere trip circuit breaker. So, application of demand factor. So, subtotal of those natin yung mga loads natin, total natin to lahat, makakuha tayo ng 12,648.32 volt amperes. So, for the application of the demand factors, ang first 10 of volt amperes shall be 100% demand factor. Ito yung nakita natin kanina sa Philippine Electrical Code table, no? Sundan natin to. Saka reminders na daw is 40% demand factor. So, first 10,000 volt amperes ito siya. Tapos meron tayong reminders na 2,614.32, multiply natin siya sa demand factor na 40%, ako tayo ng 1,059 volt amperes. And for the other motor loads, tulad ng air conditioning, provided na 3.5 mm² provide 30 ampere circuit breaker, total net of 12,186 volt amperes. Total natin to sila 10,000 plus 1,059 volt ampere plus 1,127 volt amperes. Ito yung total niya, total computed load natin. So dito papakita ko lang kung ano yung mga kailangan na ampere circuit breaker na kinakailangan natin para sa design na bahay na to. In preparing the circuit requirements as part of the wiring design analysis, we will just base the load computation on what previously we just list, the number ratings, number of folds, and simply the specification of different circuit are included in the load. Yan. Mga 2-pole circuit breaker yung kailangan natin. Hindi ko lang nalagay dito yung mga wire, no? Which is nandun sa tapos ng mga slide. So, sa service entrance conductors, or entrada, total net computed load plus 25% of the highest motor load divided by the voltage natin. So, meron tayong 12,186 volt amperes, which is total net natin, multiply sa 25% sa highest motor loads natin, which is ang air condition 1,127, divide natin siya sa 230 volts, makakuha tayo ng 54.20 amperes. So, ang 54.20 amperes pwede siya dito sa 8 mm², no, na wire. Saka ang capacity natin na 55 amperes. But hindi siya pwede kasi due to a very limited allowance, wala na tayong allowance para sa future additional loads. So, gamitin na lang natin itong 14 mm² THHN wire na 70 capacity para sa, which is ito yung mas maganda para sa future additional load. Meron pa tayong madagdag. Service equipment maximum current ratings of protective devices. So, first 10,000 volt amperes plus the reminders and plus the 250% the service highest motor load divided by voltage. Kanina sa
ano man yun, so 25 lang. Pero ngayon para sa service equipment, 250%. So 10,000 plus the reminders niya na 1,015 volt amperes plus 250 multiply sa ating highest motor load na volt amperes na 1,127 volt amperes, divide natin siya sa 230 volts, makakuha ng 60.33 amperes, which is kung gamitan natin yung 60 ampere trip circuit breaker, will be limiting for the future additional loads natin. Mag-limit siya, kaya gamitan natin itong 70 ampere trip circuit breaker. So yun guys, yun yung wiring design analysis natin na nahanap din para sa makakuha tayo ng building permit. So I hope guys may natutunan kayo.